Hello future me and viewers! Welcome back! Come join me sa aking second day sa Taiwan. Sa labas lang ng hotel room namin yung lobby and pwede kang kumuha ng free drinks like coffee, hot chocolate, and more. Pwede ka din kumuha ng mga snacks and pwede mo i-take out kasi meron silang mga free cups. After namin kumuha ng mga freebies from the hotel, dediretso na kami sa meetup place dun sa binook namin na tour from Klook. This is not sponsored, pero if you don't want to think about kung paano kayo makakarating from one place to another, just book a tour sa Klook, which is very convenient, very hassle-free, and I really recommend it. So medyo may time pa kami bago dumating yung bus, so bumili muna kami ng food sa 7-Eleven for breakfast. If you're wondering why napakadaming tao dito, hindi kami magkakasama in one tour. This is just a holy grail of meetups kasi super convenient niya. Sobrang punctual ng bus. Before po mag 10 AM nandyan na siya para makaakyat na kaming lahat kasama sa tour. And then lumarga na kami agad kasi we have approximately an hour and 10 minutes bus ride papuntang Yellow Geo Park, which is the first destination ng tour. Kinakabahan na ako banda dito kasi nakikita ko medyo makulimlim yung sky o may airplane. Sorry, ang bilis ko ma-distract pero ayan, kinakabahan na ako kasi isa lang yung dala naming payong ni Tati. In worst case scenario, bumili pa ako ng payong and I don't know how much that will cost me. Honestly, natutuwa ako dito sa mga tunnels kasi para akong main character na may isekay sa ibang mundo. On time kami nakarating and umuulan ng sobrang lakas. So ayan na nga yung scenario na naisip ko kanina. Sobrang lakas na ng ulan kaya bumili na lang ako ng umbrella. 100 NTT siya. Kahit mahal binili ko dahil wala naman na akong choice. Since hindi kasama sa tour na we bought from Klook, yung entrance fee sa Yellow Geo Park, you have to buy it separately. So meron siya sa Klook which is 211 pesos for a regular ticket. I don't really have much to yap about at this point, pero maganda yung place. Mas maganda siguro kung di umuulan. Medyo gloomy na yung panahon. Actually, parang hindi na medyo kasi malakas na yung ulan. And naglalakad lang kami dito and papakita ko sa inyo yung malakas na alon. Kaya pag pumunta kayo ng malakas yung ulan at hangin, mag-iingat lagi. Huwag kayong pupunta sa mga gilid-gilid. Be careful din sa paglalakad kapag ganito yung weather na tapat sa inyo kasi madulas yung floor. Kaya I highly suggest kapag ganito yung weather, make sure na yung sapatos niyo yung makapit para hindi kayo madulas. Now, comments on Yellow Geo Park. Medyo real to kasi hindi ako masyado nag-expect dahil umuulan, gloomy yung background, wala masyadong araw, slippery yung floor, so wala ka masyadong makukuhang magandang pictures. And then, medyo dangerous nga siya kasi nga madulas. So, hindi ako masyadong nag-enjoy as much as I wanted to and hindi namin na-explore lahat. On a positive note, maganda talaga yung mga rock formations kaya that's one thing to look forward to. Eto na, papunta na kami sa exciting part which is the Shifen Old Street. Ito yung nakikita ko lagi na merong railings and then magpapalipad kayo ng lanterns and all. Kaya dito ako pinaka-excited. Papunta pa lang sa place, marami na kayo makikita mga food stalls kaya hindi talaga kayo dito magugutom. And for sure, meron kayo makukuhang masarap. If naglakad-lakad pa kayo, meron kayo makikita mga nagbibigay ng free taste. Ito, nakuha namin. I think squid siya. Pero hindi kami nag-order. Pero masarap siya. Konting lakad na lang at this point. And then, tada! Nandito na tayo sa Shifen Old Street. During the bus ride, nagbayad na kami sa tour guide for the lanterns para pagbaba namin sa Shifen Old Street, diretso na kami sa pagsulat. Pagdating namin doon, naka-ready na lahat, magsusulat na lang sa lantern. So ako yung naging designated writer. At first, hindi ko talaga alam kung ano yung ilalagay ko. Kaya nagpa-guide muna ako kay Tati. And then the rest, top of mind, na hot seat moment, in the moment na mga thoughts. And natapos ko naman yung lantern. Merong pila bago makapag-video and picture. Pero kasama na naman siya sa package. So wala na kayong aalalahanin. Eto, papunta na kami kasi turn na namin. Sobrang satisfied ako sa naging result ng video and picture kasi yung nag-video sa amin nakakatuwa din siya. Nagtatagalog siya, keeps us included, and then talagang ginaguide kami kung anong pose yung gagawin namin. Random assignment yung magpipicture sa'yo, so sinwerte kami magaling yung natapat sa amin. Insert ko yung video dito para makita niyo. The video, say hello. Okay, 1, 2, 3. Bitaw na, bitaw. Palapa, palapa. Sinabihan din kami ng tour guide namin na kapag narinig yung nagbe-bell, tumabi na kasi dadaan yung train. And luckily, may dumaan na train na nandun kami. So, nakapag-video ako.
Nag-order din kami sa isang stall ng xiaolongbao which is 140 NTD for 8 pieces. Sobrang sarap niya guys. Kahit walang sauce, masarap. Di ko na na-video yung bus ride papuntang Shifen Waterfall pero 30 minutes lang naman yun. And then 15 minutes kami maglalakad papunta dun sa waterfall. Maganda naman yung lalakaran, very nature, and then may bridge. Medyo nakakatakot siya pero makakaraos din naman. And then meron dito mga place na very red. I'm not sure kung ano yung mga red strips na yan, pero it's really pretty. And then meron din mga shops here for souvenirs. Di ka talaga maboboard. Ayan, nakarating na kami doon sa waterfall. Ito, parinig ko muna sa inyo. Maganda yung waterfall and all, pero ang saturated ng mga pictures online. So, nung nakita ko sang desaturated in real life, medyo underwhelming siya tingnan. Habang nagsi-CR yung mga kasama ko, may nakita akong claw machine. So, tinas ko ang aking skills, pero wala ako nakuha. Isang malaking skill issue. And then ngayon, from Shifen Waterfall to Jifen, mga 50 minutes yung bus ride natin. Pero hindi na ako nakapag-video kasi nalobat ako, so I have to charge. Dito naman, maraming lakaran. And nagbigay ng option yung tour guide namin na either mag-bus or maglakad paakyat. Since hindi willing maglakad paakyat yung buong group, nag-bus kaming lahat. Dito sa clip na to, hindi ako nagmumiwang. Nagtitinga lang ako kasi meron akong tinga sa ngipin dahil sa xiaolongbao. Malawak pala yung Jifen. Marami kang pwedeng bilan ng mga pagkain, mga souvenirs, meron ding mga damit, and then may mga anime merchandise din from Ghibli, and meron din mga free taste. Ito hindi ko nagustuhan. Ngayon, humiwalay na kami sa group, and then tumitingin-tingin lang kami ng mga pwedeng souvenirs and mga cute stuff like this owl. And ang foggy, pagtingin namin dun sa pinakadulo, wala ka na makitang view. And then surprise, meron ditong Xingfutang. So umorder na kami agad. And excited ako kasi gusto ko talaga yung mga brown sugar fresh milk thingy sa mga milk tea stores. Ito ba yung pain na pinipilangan? Hindi na tayo pinipilangan. Napakasarap ng Xingfutang. Kailan magkakaroon yan sa Pilipinas? Hihintayin ko yan. Ngayon, solo ko muna kasi napagod yung dalawa kong kasama and gusto ko talagang makita tong scenery na to. Fortunately, nakita ko. Unfortunately, ang foggy. Ngayon, hinahanap na namin yung daan pababa kasi babalik na kami ng bus. Maganda pa rin yung view pababa kasi ang dami ng lanterns pero mas madami pa rin yung tao. Kahit pababa na madami pa rin pwedeng makita, marami pa rin pwedeng bilan ng mga souvenirs, hindi ka mawawalan ng chance bumili ng souvenirs. Kaya ikot-ikot lang kayo, baka may makita kayong mas gusto nyo. Tapos nakita ko tong cute na aso, umaakyat siya mag-isa, daig pa kaming nag-bus paakyat. Pagdating namin ng bus stop, mas naging foggy na yung area. And may nakita akong cherry blossoms. Yan, ngayon na ulit ako makakita ng cherry blossoms. I think 2019 pa yung huli kong kita. So, thankful ako nakakita ko ulit. So, ang pinaka-last stop or the drop-off na ng bus is Raohe Night Market and dito na rin kami kakain. Ang una kong target is yung Taiwan sweet potato balls. Ang in-order ko is chocolate na small. Chewy siya, hindi siya ganun ka-sweet, which is perfect. Kaya I really recommend this if pupunta kayo ng Raohe Night Market. Next kong binili yung Taiwanese chicken. 9 out of 10 kasi hindi siya boneless. And then Mr. Bull Steakhouse, 8 out of 10 kasi nakulangan ako. Gusto ko ng kanin. After namin kumain, dumiretso na kami sa Songshan Station. Malapit lang siya sa Raohe Night Market, kaya madali lang makabalik sa Ximen Station. Overall, masaya yung araw na to. Ang dami kong step count, ang dami namin napuntahan na magandang mga lugar, especially yung Shifen Old Street. Yun yung pinaka-favorite ko. Memorable talaga yung lantern. Nag-ikot-ikot lang kami ng konti sa Ximending bago kami bumalik ng hotel. And then pagdating namin ng hotel, ang una talaga namin ginawa is magpahinga. Thank you so much for coming with me sa aking second day sa Taiwan.